Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng mga awit, the book of Psalms, chapter 37, verses 23 hanggang 26. Ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh, kung nais maligtas sa gawain niya ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal siya ay babangon, pagkat si Yahweh sa kanya'y tutulong. Mula pagkabatat hanggang ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. Sa lahat ng oras, bukas pa ang palad sa pagkakaloob sa mga mahirap, pagpapalaylaan ng kanilang mga anak. True prosperity. Today, pag-aralan po natin yan. Talakayin po natin yan beginning verse 16. Hanggang verse 26. So ano ba ang katangian ng isang tunay na pinagpala or prosperous na person? Unang-una po, ang true prosperity po ay nakasalalay sa kalagayan ng puso. Malinaw po diyan, sinasabi sa verse 16 ay ganito. Higit na mabuti ang may kakaunti ngunit matuwid at walang kinakanti kaysa kayamanan nitong masasama, pagsamahin mang lahat ito'y baliwala. So, ibig sabihin, ang true prosperity po ay kalagayan ng puso. Kaya dapat po matuto tayong masiyahan kung ano po yung mayroon tayo at maging masaya po tayo sa lahat ng ibinigay sa atin ng Diyos. In other words, huwag po tayong maiinggit sa iba, lalo na po sa mga taong masama. At huwag din tayong maging mapagpanggap. Kasi po ang buhay natin bilang mga Kristiyano dapat po transparent. Di baling kahit kakaunti lang yung meron tayo, pero ito'y galing sa Diyos at galing sa mabuti. Kaysa dun po dahil sa paghahangad natin ay gagawa tayo ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos para lamang tayo'y magpanggap na mayaman. Kaya alam niyo po sa Biblia, mahalaga makita natin na ang true prosperous person, maayos yung kalagayan ng kanyang puso. Hindi siya mainggitin at hindi siya mapagpanggap sa buhay na ito. Pangalawang katangian ng prosperous person, na tunay na pinagpala ng Diyos, yung kanyang tinanggap na pagpapala, hindi lamang po yung panandalian, kundi panghabang panahon. Kasi ganun po magpala ang Diyos. Maniwala tayo na tayo kayang pagpalain ng Diyos panghabang buhay po. Hindi lamang po panandalian. Ang sabi po sa verse 18 and 19 ay ganito. Iingatan ni Yahweh ang taong masunurin, ang lupang minanay di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di daranasin ang pagdarahop. Huwag po tayong maiinggit sa mga taong biglang sumagana pero galing po sa mali. Tayo po pag pinagpala ng Lord, ay hindi po panandalian, kundi panghabang panahon po. At maging sa panahon ng pagdarahop, yung tinatawag na panahon ng disaster, o panahon ng tinatawag na famine, hindi tayo magkukulang. Sabi sa English Bible, they will enjoy plenty. Kaya naniniwala ba kayo sa prosperity? Ako po ay naniniwala na ang Diyos po ay natutuwa sa prosperity ng kanyang mga anak. Yan po sinasabi ng Psalm 35 verse 27. Ang gospel po ay nagtuturo po na pwedeng ma-enjoy ng mga anak ng Diyos yung tinatawag pong abundant life. Pangatlong katotohanan po, ang totoong prosperity po ay nagiging mapagbigay po ang isang tao. At yan po ang sinasabi ng verse 21. Sabi rito, anumang hiramin ng taong masama, di na ibabalik sa kanyang kapwa. Ngunit ang matuwid na puso't dakila, ang palad ay bukas at may pangunawa. So, ibig sabihin, yung tao palang matuwid, bukas ang palad niyan, Pero yung taong masama, manghihiram yan, mangungutang pero hindi na ibabalik. In other words, mapanamantala niyang o mapagsamantala sa kanyang kapwa. Kaya malinaw po, sabi sa verse 26, sa lahat ng oras, bukas pa ang palad sa pagkakaloob sa mga mahirap,
So, ang tao pong totoong pinagpala, matulungin po yan, at hindi mapanlamang sa kanyang kapwa. Ako po, ang prayer ko po sa bawat isa sa atin ay huwag tayong manatili doon sa tayo ay laging tumatanggap. Nasa receiving end. Para maging prosperous po tayo sa buhay na ito, dapat po ipag-pray natin na mabaliktad po yung kalagayan natin sa buhay. Hindi yung lagi tayong tumatanggap, kundi dapat ipag-pray natin tayo naman yung nagbibigay at tumutulong sa ating kapwa. At panghuli, mapapansin nyo po, yung prosperous person, yung kanyang pagsagana ay galing sa mabuti or sa matuwid na kaparaanan. Kaya mapapansin nyo, dito po sa verse 23, ang sabi dyan, ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh. Kung nais maligtas sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Kaya dapat po tama po yung paraan ng ating pamumuhay. Ayusin natin po yung ating pamumuhay. Gumawa tayo ng mabuti. Huwag tayong manlalamang at lagi tayong maging tapat sa lahat po ng ating ginagawa. Kaya yung mga sumasagana sa paraan ng panloloko, panlalamang, at mga bagay na nakakasira o nakakasama sa buhay ng ibang tao, ay pag-isip-isipan po ninyo yung inyo pong mga ginagawa. Kasi sabi ng Biblia, seek ye first His kingdom and His righteousness. Kasama po yung salitang righteousness. Dapat po tama yung ating pamamaraan sa buhay na ito para ma-enjoy natin yung prosperity na binibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Dapat hindi galing sa masama. Isipin natin dapat maka-Diyos at higit sa lahat, makatulong sa ating kapwa yung ating pamamaraan sa buhay na ito, sa ating hanapbuhay, sa ating negosyo. Kaya nowadays, alam niyo po, maraming Christian na i-enjoy nila yung true prosperity. At tandaan niyo po, ulitin ko, hindi po paramihan yan. Hindi po yung marami kang mga bagay na accumulate sa buhay, kundi kalagayan ng puso. Kailangan matuto tayong masiyahan, huwag tayong mainggit sa ating kapwa. At lagi niyong isipin, kapag ang Diyos nagpala, hindi po yan panandalian, kundi yan ay panghabang buhay. At kapag ikaw ay tunay na pinagpala ng Lord, magiging totoo kang mapagbigay. At higit sa lahat, ikaw ay mamumuhay sang-ayon sa prinsipyo ng paghahari ng Diyos at ng kanyang katuwiran. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.